Ngayong umaga po, sa gitna ng mga pambabatiko sa kanya kung kwalipikado siyang tumakbo sa mataas na posisyon sa eleksyon 2016. Nanindigan si Senadora Grace Poe na sobra pangaraw siya sa required residency o paninirahan sa Pilipinas. At iginiit na Pilipino siya. Meron daw siyang mga dokumento na magpapatunay rito, pero ipinunto rin niya na bagamat kwalipikado raw siya ay hindi pa siya desididong kakandidato. May news to go si Jamsi Sante. Nakalagay po doon sa COC, resident in the Philippines before May 2013. Hindi po sinasabi by May 2013 or on May 2013. Ang ginawa ko, it was my actual residence on the day of my filing, which was in October 2012. Yan ang paliwanag ni Senadora Grace Poe kung bakit 6 na taon at 6 na buwan ang inilagay niyang period of residence sa Pilipinas bago ang May 13, 2013. Ang binilang niyang panahon sa pagitan ng pagbenta niya ng bahay nila sa Amerika noong April 2006 hanggang noong i-file niya ang Certificate of Candidacy noong October 2012. Taliwas yan sa interpretasyon ni una Interim President Toby Chanco na mula May 2013 pa atras ang ginawang pagbibilang. Kung paliwanag ni Poe ang pagbabatayan, lalabas na mahigit 10 taon na siya sa bansa sa eleksyon 2016. Pero kung susundin ang interpretasyon ni Chanco, wala pang 10 taon si Poe sa Pilipinas bago ang 2016. Issue yan dahil 10 taong residency sa Pilipinas ang requirement sa pagka-presidente at vice-presidente ayon sa konstitusyon. Ang pinaka nakaka-insulto sa akin ay ginamit pa nila na hindi daw ako tapat dahil hindi naman daw ako kwalipikado. Bakit hindi ko sinabi yon? Unang-una, hindi po totoo na ako'y hindi kwalipikado. Kwalipikado po ako, pero hindi pa po ako kandidato. Bago si Poe, na-question na rin ang residency ni Imelda Marcos nang tumakbo siyang kinatawan ng Leyte. Pero sabi ng Korte Suprema, ang katotohanan, hindi ang nakasaad sa Certificate of Candidacy ang dapat na pagbatayan kung pasado nga ang isang tao sa requirement ng konstitusyon. She is correct. We do not determine her residence on the basis of her statement, but on all the factual circumstances surrounding the period of her residency. Hindi COC ang pagbabatayan, kundi kung totoo bang 10 taon na siya sa Pilipinas. Is it before 2009 nung may temporary residence siya rito at umuwi pa rin siya ron at domicile pa rin siya ron? Or is it nung 2009 at nung sinabi niya, dito na ako, Pilipino na uli ako at dito na ako maninirahan? Pag babasahin niyo yung residency requirement ng saligang batas na umuukol sa mga kandidato, ang ibig sabihin niyan is domicile. Ayan, anong domicile? Kung saan ka nakatira na may intention ka na doon ka mamalagi na, yun ang domicile mo. Ang residency requirement, kaya raw patunayan ni Poe na dumating sa Pilipinas noong December 2004 o isang araw bago pumanaw ang amang si Fernando Poe Jr. Mga unang buwan pa lang ng 2005, dito na raw sila sa Pilipinas tumira ng pamilya. May mga dokumento raw siya para patunayan ito tulad ng enrollment records ng anak noong 2005. Gayon din ang mga dokumento ng pagbebenta ng bahay sa Amerika at pagbili ng sariling bahay sa Pilipinas. Kahit sa curriculum vitae ni Poe noong 2012 pa nakuha ng GMA News Research, nakasaad na 2004 ang huli niyang trabaho sa Amerika. At mula 2005 hanggang taong 2010, Chief Operating Officer na siya ng FPJ Productions and Film Archive Incorporated. Kinumpirma yan ng mga nagtatrabaho ngayon sa kumpanya. Bukod sa residency ni Poe, kine-question din ng una ang pagiging natural-born Filipino na requirement din sa pagkapangulo. May dual citizenship noon si Poe pero binitawan na niya ang pagiging US citizen. Halimbawa, ni-renounce niya, nag-apply siya ulit as Philippine citizen. Lumalabas, parang naturalized lang siya ulit. Ako, hindi Pilipino. Yung height ko nga, yung ilong ko, Pilipinong-Pilipino. Jamsi Sante, GMA News.